So anong gagawin mo kung bibisita o kung may bibisitang VIP sa bahay mo? Anong gagawin natin, no? Malamang siguro maglilinis ka ng malala. Tama ba? General cleaning, ganyan. Tama po ba? Okay? Ilalabas sa mga brand new na plato na nakatago, na hindi mo pinapagamit sa mga anak mo. Pero sa bisita, ipapagamit. Ganyan noon eh. Ewan ko kung ganun pa rin ngayon. Magbago na tayo, no? Mas mahalaga anak natin. Amen? Okay ba? So, papalitan mo bigla ang kortina na inaabot ng 1 taon. Relate ba? Okay po ba? So, ayan, no? We Filipinos po are known to be hospitable. Right? Tama ba? Kaya hindi tayo nagpapatalo sa pagtanggap ng mga bisita. Talaga naman. 'Di ba? Kung mag-prepare tayo, no? Kulang na lang parang fiesta. No, may pa-red carpet, ganyan, no? Hindi, pero talaga 'di ba? Tama? Ganon tayo no? Okay po ba? So, kung may hospitality sport nga sa Olympics, baka gold medalist tayo Tama? Now, we express how much we value our guests. Right? By doing something special for them. Okay? Pati ihahanda lahat, 'di ba? Talagang pinaghahandaan. Kaya sobrang makaka-relate tayo sa character this morning, and her name is Martha. Okay? Martha, no? At kung buhay din siya ngayon, baka makarelate din siya sa ating mga Pinoy. ako yan ganyan, di ba? So, okay, Luke 10 verse 38. Ayan, Luke 10 verse 38. Ayan, sabi po dyan, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Okay po ba? So, na-invite niya ang Panginoon, sa kanyang bahay. And she made sure that the Lord would feel welcome and valued. Okay? So, this morning po, kilalanin natin sino si Martha at anong lesson ang pwede nating mapupulot o makuha sa kanyang buhay. Alright? So, join me po on my message today entitled, Martha, a Woman of Hospitality. Alright. Okay, sige, let's pray po muna. Pwedeng tumayo po muna ulit tayo. Okay, let's pray for the word. Yes, God. Thank you, Jesus. Father, we thank you for today. Lord, we believe that this is the day that you've made and we will rejoice and be glad in it. Lord, sa umagang ito, Ama, ang hiling lang namin ay uuwi kami ng busog spiritually. Malinaw ang purpose at isasagawa ang mga natutunan. Lord, we claim that all of us, Lord, are a good soil. Lord, excited kami, Lord, sa maririnig naming salita mo at hindi ito masasayang sa umagang ito. Lord, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Alright, pwede na po tayo umupo. Okay, sige, mabilis lang po tayo. Sino si Martha? Number 1, Martha is a what? Disciple. Ayan, parang yung katabi mo. Tinan mo katabi mo. Disciple ba yan? Okay, yan. Okay, so, disciple. Martha is a disciple. Alam nyo ba yon? John 11 verse 1 and 2. Yan, sabi dyan, now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Next verse, this Mary whose brother Lazarus now lay sick was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Okay, so sino nga ba si Martha, no? Maliban sa alam natin kapatid po siya ni Mary, no, tsaka ni Lazarus. Okay po ba? At nakatira po sila sa Bethany. Wala na tayong masyadong alam tungkol sa kanya. Tama po ba? Okay po ba? So, in the few times Martha's name was mentioned, she was always seen serving Christ in her home. Pero kilala natin basta pag sinabing Martha, alam na natin agad, 'di ba? Tama ba? No? Ito yung nag-serve sa Lord, yung hindi inuna si Lord, ganyan. 'Di ba? Yung nag-serve, okay? So alam na natin. So at one point po, we can see her witnessing a great miracle, the resurrection of Lazarus, her brother. Okay, andun din po siya noon. Si Martha po kasama ang kanyang mga kapatid ay malapit kay Kristo. So hindi ito yung hindi kilala si Christ, kilala niya si Christ. Tama po ba? Sabi po sa John 11 verse 5, ganda nito, no? Now Jesus loved Martha and her sister, no, si Mary yan, and Lazarus.
Ang ganda namang verse yan. Okay, no? And now, Jesus loved Martha. So, mahal niya ang mga magkakapatid na ito. Okay po ba? Makikita rin natin na may malalim siyang pagkakilala kay Kristo. Okay po ba? So, sa John 11 verse 27, sabi niya dyan, "Yes, Lord," she replied, "I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world." So, kilala niya. Amen? So, this indicates that Martha was a remarkable follower of Christ. Okay po ba? Ulitin ko, no? Martha was a remarkable follower of Christ. So, that's number 1. Ano yung number 1 natin? Martha is a disciple. Okay po ba? Number 2, okay, number 2, sige, basahin natin. Martha, okay, Martha is a disciple known for being distracted. Okay? So, Martha po was best remembered when she welcomed Christ in her own home. Diba? Diyan natin siya, yun nga, diyan natin siya kilala. Diba? Anong winelcome niya? Diba? Naghanda siya. Sa unang passages lang, nagsabi si Kristo sa kanyang mga disciples tungkol sa paghanap ng mga pwedeng magpapatuloy sa kanila habang sila ay nasa mission. Okay po ba? So, tignan muna natin, no, yung mga unang passages. Sa Luke 9 verse 4 to 5, okay, so basahin ko. Nasabi dyan, "Whatever house you enter, stay there until you leave that town. If people do not welcome you, leave their town and shake the dust off your feet as a testimony against them." So ito yung mga instruction ni Jesus kapag bumisita. Okay po ba? And ano pa? Luke 10 verse 5 to 11. Pwede po basahin natin lahat to. Okay? Sige, mauna kayo and then susunod po ako. Ayan. Sige. 1, 2, 3, read. Stay there, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. Next verse. Sige, kayo po. Okay, and last, "But when you enter a town and are not welcome, go into its streets and say, 'Even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near.'" Okay, so ulitin ko po, no? Ito yung mga instruction ni Jesus, okay, kapag bibisita sila. So, the story po of Martha and Mary was a good example of what he said. Okay? Para kay Martha, isang malaking karangalan na mapatuloy niya si Jesus. Okay? Sa kanyang bahay. Imagine ba naman, di ba? Ang VIP sa lahat ng VIP pupunta sa bahay mo. Imagine that. Okay po ba? Di ba? Kaya mauunawaan natin bakit siya hindi mapakali sa pag-aasikaso. Ikaw pa lang, di ba, pag may birthday, no? Okay, siguro wala pang VIP, talagang ano lang, no? Pero grabe na tayo maghanda, tama ba? Okay po ba? So, sabi dito, no, sa slide, she just did what a good host was expected to do. Okay, serve Christ and His disciples while they were in her house. So, ginawa lang naman niya yung isang ginagawa ng good host, tama? Okay po ba? Di ba tayo nga rin, no? Yun nga, no, kapag meron po tayong bisita, especially kung tayo yung host, no, tayong pamilya, talagang lahat tayo busy. Tama po ba? No? Kaya mauunawaan din natin bakit ganun na lang ka-OA ang reaction niya nang nakita niya si Mary, ang kanyang kapatid. Siyempre busy lahat, 'di ba? Tapos si Mary nandun lang, nakaupo. Tama ba? Parang sa atin lang, no? Lahat tayo, for example, may bisita tayo sa bahay. 'Di ba? Okay, tayo ang host. Alright? Pero bakit ganun, 'di ba? Yung isang kapatid mo, grabe, nagne-Netflix lang. Parang walang bisita. Tama ba? Yung busy-busy na, tapos lahat talagang tulo na lahat, 'di ba? Tapos talagang kung saan-saan ka, pinapapunta. Pero yung kapatid mong isa, talaga naman. Okay po ba? Okay lang po ba kayo?
Okay po ba? So, anyway, no? So, yun po nangyari. Pero si Mary po nandun lang at nakasalampak sa paanan ni Jesus. Ayan. So, pakita natin sa slide, no? Bukod sa unusual na turuan ng mga babae that time, feeling niya unfair na siya lang ang busy. Okay po ba? Tayo lahat dito, dapat busy tayo. Alright? So, now, ang pinaka nakakatawa pa, no? Okay, sa kwentong ito, yung part na inutusan niya pa si Lord. Di ba? Okay, nautusan ang kanyang kapatid. Ayan, tignan natin sa Luke 10 verse 40. Ayan, sabi dyan, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell me or tell her to help me. Ayan, inutusan pa niya si Lord. Siguro ganun na siguro kagulo yung isip ni Martha, no? Okay po ba? Pati bisita inutusan na rin. Tama ba? 'Di ba? Okay, kasi ang gulo na ng kusina, 'di ba? Lahat na, 'di ba? Hindi na siya nakatiis, pinagsabihan na rin niya si Lord. Amen? Pero you know what? Jesus was so gentle in rebuking her. Okay? Sabi niya sa Luke 10 verse 40 or 41 to 42. Martha, Martha. Wow, gentle daw eh. Okay? So, gentle natin. The Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed. Or indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ganda nung verse, no? Hindi naman mali ang ginawang paglilingkod ni Martha. Ayan, next slide. Pero para kay Jesus, Mary has chosen what is better. Hindi naman mali yun eh. Maganda naman yun eh. No? Nag-serve naman siya eh. Pero mas pinili ni Mary kung anong pinakamagandang gawin. Amen? And in that particular situation, no, it was Mary who chose the good portion or the good part. Alright? Now, okay, pakita natin. It seems that though Martha was so anxious in welcoming Jesus in her house, she missed the part of welcoming Him in her heart. Winelcome niya, no? Okay, sa bahay, pero na-miss niya yung part na He welcomed Him in her heart. Na-distract siya ng maraming ginagawa niya para kay Lord to the point na nalimutan niya mismo si Lord. Alam mo, maraming ganyang Pilipino eh, no? Yung grabing pag-asikaso sa bisita, di ba? Pero hindi kinakausap ang bisita. Eh, ganyan eh. Tama ba? Di ba? Okay, yung aalis ka na biglang, anong nangyari? Di ba? Ganon tayo minsan, no? Ganon tayo minsan yung parang gusto mong may sabihin sana, pero yung host talagang busy kung saan-saan. Pero ikaw, syempre, nahihiya ka na rin. Sige na nga, tara na, uwi na tayo. Pero di ba, ibang-iba yung nakausap mo, di ba? Tama ba? And minsan ganun eh, no? Ako minsan ganun ang gusto ko, no? Mas gusto ko yung may kinakausap. 'Di ba? Pag bumibisita. Okay po ba? And minsan ngayon nga, nadidistract tayo sa ganun. Okay, kung ano yung i-ready natin. Okay po ba? So, while she was busy and worried about many things, Mary chose what is better, to just listen and learn from Christ. Okay po ba? So, maaring para kay Martha, okay, napakalaking honor na mapatuloy si Kristo sa bahay niya. Pero ang problem po, nalimutan naman niya na mas malaking bagay na makinig lang kay Kristo at matuto sa Kanya. Tanungin niyo sa akin, bakit? Okay. Sige, lakasan niyo, bakit? Yan. Next slide, tingnan natin. Why? Because Jesus was always surrounded by crowds. Okay? And He was traveling from place to place. And so, to have a close and private encounter with a great teacher, as close as having Him inside your house, is a unique and special privilege. Isang privilege na bumisita na sa'yo Kasi every day, di ba, He is surrounded by crowds. Ang dami laging tao. And He is traveling from place to place. Tapos biglang pumunta sa bahay mo, hindi mo kinausap. Sayang. Amen. Di ba?
Napagsilbihan mo, pero sayang hindi mo nakausap. Alam ni Mary to. Okay? Kaya si Mary talagang umupo. Kasi di ko na to, baka hindi na to maulit. Sa dami ba namang kilala ni Jesus eh. Di ba? Sa daming pupuntahan ni Jesus, baka hindi na maulit to. Nasa bahay na eh. Tama? Okay po ba? Di ba kunwari pag may artista din sa bahay na, artista talaga. Okay po ba? O kaya special na tao. Di ba? Okay, siguro talagang ganyan ka, tapos selfie ka ng selfie, magla-live ka pa siguro. O, di ba? Sa panahon natin ngayon, ganyan eh, no? Magla-live ka, nakasama mo siya. Tama ba? Okay, bala muna kayo dyan, basta dito muna ako. Ganyan, di ba? Pero, yun nga po, no? Okay? Martha almost missed the opportunity to just listen and have fellowship with Christ. Pero buti na lang, kinorek siya ni Lord. Amen? So, sa John 12, yan, no? Sa John 12, makikita natin, pinatuloy uli ni Martha si Lord. Okay? At ang mga disciples niya sa kanyang bahay. Pero you know what? Wala na tayong nabasa na gumawa ulit siya ng eksena habang andun si Jesus. Okay ba? Wala rin tayong nabasa na kinontra niya si Mary nang ipakita niya ang devotion niya kay Lord. Pero ang sinabi lang doon, Martha served. Amen? Hindi na nagreklamo. Hindi na na-distract. Nag-serve pa rin. Pero hindi na nagreklamo. And she must have learned her lesson. Natuto naman na siguro. Amen. Now, anong lesson ang pwede nating matutunan kay Martha? 2 bagay lang po at tapos na tayo. Okay po ba? So, number 1, okay? Number 1. Sige, basahin po natin lahat. Be a disciple who is always ready and willing to serve. Kung totoo kang disciple, no, you are always ready and willing to serve. Why? Because you are, diba? We are saved to serve. Okay po ba? Wala na pong bayad yung salvation. Wala naman po no? Pero ang bunga po kasi ng salvation ay service. Amen? Kung totoong save ka, ang bunga niyan, service. You want to serve din. Tama? Kung sinasabi mong save ka, gustong-gusto mong mag-serve. Willing ka mag-serve. Okay po ba? Pas, hindi naman po ako magaling kumanta. Hindi naman lang dun sa worship leading. Tama? Okay, marami po tayong ministries sa church. And I just wanna tell you po, we are in need of many volunteers. Amen? Kailangan pa po natin ng maraming volunteers. Okay po ba? Kung hindi nyo po alam, ayan, sige, ipapakita ko po ng mabilis. Okay, ang ating mga ministries. Ready ba tayo? Okay po ba? Baka hindi mo alam dito ka, pwede ako dito. Ganyan, no? So, number 1, or tingnan natin, yung mga ministries. Ayan po, ang dami. And meron po tayong ushering ministry. Ayan. Sila po yung mga nagpapaupo sa atin. Okay, makinig naman din po tayo minsan sa kanila. Kung saan po tayo papaupuin. Amen? Okay po ba? Huwag po tayong mamili. Diba? Okay, hindi. Gusto ko sa sa stage. Wow. Okay po ba? So, registration. Alam niyo po ba yung nasa harap? Nasa table? Tama ba? So, sila po ang mga nagsusulat kung pasado ka sa langit. Hindi pala. Okay, sinusulat po yung attendance natin. May attendance check pala dito. Okay po ba? So, ano pa? Marshall. Ayan, no? Sila po yung mga, tawag nito? Nagpapaparking. Kahit naman iilan lang yung parking natin talaga. Diba? Sabi ko nga kanina sa first service, pray po tayo na magkaroon po tayo ng lote, no? Na malaki, malawak ang parking space. Tama ba? Okay, para dalhin natin lahat ng mga sasakyan natin. Ay, wow, daming sasakyan. Okay, so, ano pa? Smiling Ministry. Ayan. Actually, bago pa lang to mga VL students natin. Na-bless ako talaga, please. Promise, no? Nung pagkakita ko sila sa baba, ayan pala yung mga smiling, no? Okay, wag sisimangot. Bawal. Okay, baba. Pero naka-bless po, no? Okay, Smiling Ministry. Ayan, taga-smile. As usual, no? Music. Ayan, may music tayo. Magpasalamat tayo. Alam niyo po, nung kami,
nung bata po kami, wala pong ibang ministry kundi music ministry. So kung gusto mong mag-join sa ministry, music ka. Sige, lahat kayo sa music. Kaya daddy ko, apura, ay, mangansyon ka. Diba? Kanta ka. Kahit po, may boses naman tayo. Diba? Wow, sample. Okay, pero parang ayoko, diba? Pero no choice, yun lang ang ministry. Diba? Kung sinabing magpagamit ka, ibig sabihin, nasa music ministry ka. Kasi yun lang wala, no choice, wala pagpipilian noon. Okay po ba? So yung unang kanta ko po noon, grabe po, kumanta po ako mula umpisa hanggang matapos, nakapikit po ako. Nahihiya po ako. Okay po ba? Hindi ko alam, nakatalikod na pala ako. Pagka-amen, hala, nasan ako, nasa mga tao? Ganyan po, diba? Kasi yun nga lang hindi ko nga alam diba? Pinilit lang kami doon hanggang sa, ewan ko po, no, mga musician po yung mga kapatid ko. Nag-aaway-away na po kami kasi yung boses ko po, pababa ng pababa. Totoo po yun. Hanggang sa lagi na ako habang nag-worship, come on, puro ganun na lang ako. Diba? Kasi hindi ko na kaya no? Hanggang sa, ay hindi pala, dito pala ako tinawag ni Lord. Okay po ba? Kasi yun nga po Kaya mapalad po kayo ngayon, ang daming ministries na pwedeng mag-serve. Amen? Hindi na lang po music. Kasi some of us, diba, sa banyo lang talaga, kumakanta Itago mo na lang din yan. De, joke lang. Okay po ba? Kung wala ko po talagang talent din dyan, stay there. Diba? Hindi, meron naman pong iba. Diba? Huwag na nating ipilit. Amen? Okay? Huwag na nating baka ma-stress pa ang ating no? So, ayan po, ano pa? Media. Ayan, no? Sila po yung, ang tawag nito, presentation. Okay po ba? O mga design, no? Kids ministry. In need po tayo. Okay, ng maraming assistant po sa ministry, sa kids. Ano pa po, production. Ayan, yung kabuuan po ng program ng ating church. Okay po ba? Di ba nakikita nyo, no? Okay, from the start hanggang sa end, production po yan. Host. Ayan, no? Baka magaling ka dyan. Pwede ka mag-join. Creative minds. Actually, bago pa lang ito. Ayan, sabi ko kanina, sila yung mga nag-iisip. Tayo hindi. Hindi, joke. Okay. So, sila yung nag-iisip ng, ano yung sinabi kanina? Mga reels daw, no? Okay, mga pwedeng ilagay sa social media. Ganyan. Okay po ba? So, hospitality. Ayan, sila po yung mga nag-prepare ng food o nag-cook ng food. Okay, baka may talent ka dyan, no? Photography. Ayan. Hindi ko na-explain yan, no? And intercessor. Magpipray. Sige, kung talagang prayer. Okay? So, we need prayers po. Okay po, wag nating maliitin din po ito. Kailangan natin ng prayer ng mga pastor, ng mga leaders, mga ginagamit sa church, ng buong, 'di ba? Anong tawag nito? Mahirap din po ito, may isang pastor. Okay, na anong tawag nito? Parang nag-hire kasi sila ng taga-pray. Okay po ba? So sabi niya, sige, magpipray ako, ganyan. So sige, nag-apply siya. Hanggang sa nag-pray siya na nag-pray. Sabi niya, Bishop, nga pala ipag-break, ako anta. Okay, hindi din pala madali. Diba? Okay, kahit sinasahuran siya, hindi pala madali. So, hindi mo madali ito, pero, diba, kung dito ka tinatawag ng Lord, why not? Serve here. Andiyan po ba kayo? Okay? So, now, sa mga hindi rin po nakakaalam, meron po tayong community life din. Ayan. O sige, kung wala dyan, okay, meron po tayong community life, pakita natin dyan. Okay? So, tinawag po natin siyang community life kasi ginagawa po natin ito sa mga barangay. Okay po ba? So, taga doon na po sineshare natin. No? May nanay, may tatay, adult, kids, youth. Okay po ba? Sama-sama isang community. And good news po, as of now, we have 6 community life. Wow! Parang hindi kayo masaya. Okay, no? Wow, no? Okay po ba? So, saan po ito? Okay, meron po tayong community life. Nalshan, ayan, Barangay Nalshan. Ang key person po natin, si Coach RC. Ayan, no? Dito si Coach RC. Ayan, saan pa po? Community life, Barangay Baritaw. Okay, Central. Ang key person po natin dyan, si Coach Gerson.
Kasi sa kanila din po yan, no? Ginagawa. Okay, next po is Barangay Baritaw Sagur. Ayan, si Coach Lisa. Ayan, no? With kids. Ayan. And then next po, si talaga, no? Sa Pantal. Ayan. So, ako po rin po dyan. Ako nagtuturo dyan. Okay, plus si Beth. Ayan, dito rin ang sa kids, no? Si Eunice. And then next po, Community Life po Garo. Pastor Amir and Coach Aida. And last po, Community Life San Jacinto. Coach Mitch. Ayan, tsaka si Coach Rain. Ang dami pala. Pwede ka mag-support dito. Amen? Puro volunteers din po dito. Pwede rin po tayo magpakain. Sabihan niyo po ako. Ako po yung head ng Community Life. Okay, so sabihan niyo po ako kung may gusto po kayong gawin. This December po, magkakaroon po tayo ng gift giving sa mga kids. Okay, ginagawa po natin yan yearly. Okay po ba? So, pwede po, no? Pwede po tayong magsabi, okay, sa akin, okay, or kay Pas Jobel. So, yun po, no? Okay, ang dami pong pwedeng itulong natin. Ang daming pwedeng iserve natin. Tama po ba? Okay, andyan pa po ba kayo? Pero you know what? Hindi lang din po, okay, dito sa church ang pwedeng mag-serve tayo. You can serve wherever you are. Kung nagtatrabaho ka, mag-serve ka dyan. Okay po ba? And our number 1 ministry din po, no, mga nanay, tatay, mga youth is our family. Serve there. Naguhugas ka ng pinggan dito pero sa bahay hindi. Huwag naman ganun. Amen. Okay po ba? Pagsilbihan mo, especially po kung hindi pa nakakakilala sa Lord, pagsilbihan mo ang pamilya mo. Amen? Baka dyan sila makakilala sa Lord. Amen po ba? Of course, no? Okay, and you can serve in school. Okay, kung ikaw estudyante, no, you can serve in your business, so wherever you are. Alam mo, naalala ko po dati, nakapag-open po tayo ng jail ministry. Totoo po, no? May isang membro po tayo, no? Ano po yun ni Jam okay? Disciple niya, okay, dati. And hindi ko po alam na kung anong nangyari, pero parang naano po yata siya hindi po niya ata ginawa, parang ganon. So nakalaya siya. Ngayon, kinausap niya kami kasi nagkaroon siya ng burden sa mga nandun. Sabi niya, pwede po ba yung mag-open po or pumunta po doon, mag-share ng word of God. Hanggang sa nag-usap-usap po kami, grabe, parang, wow, ito yung hinahanap nating isang ministry, jail. Tuwang-tuwa po kami. Kasi actually po doon ako nag-birthday. Okay, sa jail ministry, no? Nagpakain po tayo doon. Ang ganda po kasi ang sarap nilang shiran kasi uhaw na uhaw sila. Totoo po, pag pumunta kayo doon, ewan ko sino mga nakasama ko na doon. Okay po ba, no? Grabe, no? Okay, pag nakita mo sila, parang may iyak ka rin talaga kasi uhaw na uhaw sila eh. Hindi katulad, di ba, pag siguro sa iba, no, ibabash ka lang, no? Pero dito, sa jail, parang, wow! Okay po ba? So, hindi ko po alam. Pwedeng makapag-open ka ng ibang ministry. Why not? Amen? Pero wag mo namang, diba? Sabi mo naman sa amin, gumagawa na ka na pala dyan, eh, no? Wag namang ganun. Diba? May secret ministry ka. Ay, ano to? Secret ministry. Okay po ba? Wag namang ganun. So, now wherever you are, serve there. Amen? Alam mo, pag willing ka mag-serve, you possess humility. Okay po ba? Bakit? Kasi yung mga matataas, yan lang naman ang pinagsisilbihan, di ba? Okay? And malayo ka sa pride kapag nagsaserve ka. Amen? Kaya let's serve. Sabi mo sa katabi mo, let's serve. Mag-serve na tayo. Amen? So that's number 1. And last po, okay? Last, be a disciple who serves faithfully without losing focus on the one you serve. Yan. Okay po ba? Be a disciple who serve faithfully without losing focus on the one you serve. So kung may ministry man po tayo, be faithful. Huwag naman magsaserve ka ngayon, di ba? Okay po ba? Tapos, next Sunday, hindi ka na nagre-reply. Be faithful kung saan ka nilalagay ni Lord. May importante, di ba? O sige, may importante kang gagawin. Pero huwag naman yung, di ba, dahil tinamad ka lang. Sorry po kasi tinamad lang ako. Huwag naman ganon. Okay po ba? You know what? Yun nga po, sabi ko kanina, be thankful because we have ministries.
Magpasalamat ka, may ministry tayo. Kasi ito yung no? Ito yung nagfo-force. Sige, minsan, sabihin na natin, nagfo-force sa'yo para umattend ka ng church. Kasi pag wala kang ministry, di ba? Okay lang, wala ka. Okay lang di ka umattend. Okay po ba? So may time po sa ministry, tatama rin ang katawang lupa natin. Tama? Mawawalan tayo ng gana. Sabi nga sa verse, the spirit is willing but the flesh is weak. Pero dahil may ministry ka, a-attend ka pa rin. Doon makikita yung faithfulness mo at malayo sa'yo ang backsliding kasi may ginagawa ka. Amen. Parang seryoso na tayo. Okay po ba? Mahal ko po kayo. Okay po ba? Alam niyo po, isa po ito sa nagligtas din sa akin, ang ministry. Kung wala pong ministry, naku, baka matagal na rin po akong wala sa Lord. Amen. Okay? Now, wala naman pong problema sa pagsaserve. Basta see to it, may time ka na, diba? May time ka sa pinagsisilbihan mo, and that is God. Amen? Before po tayo mag-serve sa tao, serve God first, pray first, spend time with God first. Amen? Kaya nagrereklamo na po si Martha. Bakit? Wala na siyang time umupo sa Panginoon. Okay po ba? The truth is, pakita natin, the truth is, mahalaga ang service, pero mas mahalaga si Jesus. Amen? Maganda po yan, may mga ministry po tayo. Pero I just want to remind you, mas mahalaga si Jesus. Amen. Okay po ba? Recall tayo, tapos na po ako, no? Recall tayo, sino si Martha? Martha is number 1, disciple. Okay po ba? Number 2, Martha is a disciple known for being distracted. Okay po ba? Now, anong lesson na pwede nating matutuhan kay Martha? Number 1, be a disciple who is always ready and willing to serve. Okay? Pag may in-announce dito, may sinabi agad, willing ka lagi. Alright? Number 2, be a disciple who serves faithfully without losing focus on the one you serve. Okay, maganda po yan, may ministry tayo. Okay po ba? Pero wag pong mawala ang time mo sa Lord. Amen. Conclusion po tayo, no? Bilang mga believers, may tendency tayong lahat na maging mga Martha. Pwede. Okay po ba? Pwede kang maging Martha. Maaari tayong maging busy sa paggawa ng kung ano-ano para kay Lord. 'Di ba? Ministry sa loob ng church, no? Pagsusunog ng kilay sa Bible study, pagmi-mission, no, sa iba't ibang lugar, to the point na nadidistract na tayo sa kung ano ba talaga ang mahalaga. Kasi kala mo busy-busy ka, uy grabe, productive ako, pero wala ka ng time sa Lord. Okay? For the record, wala naman pong masamang magpaka-busy sa service natin. Ang problema lang ay kapag na-distract tayo sa relasyon natin sa Kanya. Alam mo, hindi natatakot ang demonyo dyan kung busy ka eh. Natatakot siya kung may time ka sa Lord. Okay po ba? Pag may time ka sa Lord, ay naku, mas maraming magagawa ito. Tama ba? Naku, mas maraming, nagpipray na siya, may time na siya sa Lord, mas maraming magagawa ito, mas maraming mawawin ito. Amen? Our public ministry, yan, pakita natin, no matter how successful it is, can never replace our intimate encounters with Him. Diba? Nitin ko, our public ministry, no matter how successful it is, can never replace our intimate encounters with Him. Huwag po nating hayaan na mawalan tayo ng time sa Lord. Kasi busy ka. Tapos na po ako, pero I just want to share my testimony. Nung nabuntis po ako sa pangalawang pagkakataon, after po ng maternity leave ko, nakabalik na po ako sa ministry. Excited po ako. Pero nakalimutan ko po, I've been busy sa ministry. Naging busy po ako sa community life, sa ushering ministry, sa connect group, pag one-on-one. Pero the truth is, wala na talaga akong time spending with Him. Kasi hindi lang naman po tayo may ministry. Meron din po tayong asawa at may anak. So sa sobrang busy, wala na po akong time sa Lord.
Parang ang sineset aside ko, yung time ko sa Lord para magawa ang ministry. Lord, pasensya ka na, nakikita mo naman. Busy ako, Lord. Pagod. 'Di ba? Kasi may mga gawaing bahay pa. Mag-aalaga ka pa ng bata. May 2 po akong anak, may baby po ako ngayon. And hindi naman po madali kapag may baby ka. Ang pinakakulang, kulang sa tulog pag may baby ka. Okay? Actually po, kung nag-spend time po ako sa Lord, ang tawag nito, gusto ko po talaga magbasa mula nung, ang daming, may mga libro po akong mabinabasa. Pero nung nagkapamilya po na po ako, nagka-baby, parang pag nagbabasa ako, ilang chapter pa lang, inaantok na talaga ako, no? Siguro dahil nga, kulang talaga, no, sa ano. But you know what? Until nagkaroon po ng series sa Connect Group. Actually, nito lang. Okay? Yung Activate series. Ewan ko kung narinig nyo po yun. Okay? So, ang Activate series, activate your secret place, and that is prayer. Sabi ko, I really decided to God, hindi pwedeng maging excuse ko ito. Okay, na wala akong time sa Kanya, pero nagko-connect group ako. Diba? Hindi pwede. Ito, nagpe-pray naman po ako, no? Nagbabasa rin naman ng Bible, pero alam ko, hindi ito quality time sa Lord. Pero yes, no, hindi na po, of course, katulad ng dati na single ako na talagang ilang oras. Siyempre, may asawa at anak na po tayo. Pero kaya. Amen? Kasi alam ko po, hindi naman tayo bibigyan ng Lord sa ganitong season. Hindi tayo ilalagay ni Lord sa ganitong season. Diba? Para iwala tayo. Tama? Yung iba nga, 5 anak. Okay? Daddy ko, 5 kami, pero tuloy-tuloy ang service nila sa Lord. Sabi ko, paano nyo nagawa yun? Diba ko, dadalawa pa lang. Okay po ba? Pero po, no, nag-decide po ako, sige Lord, kahit puyat na dyan, sige Lord, magpapatuloy ako, magkakaroon ako ng intimate time with you. Alam mo, nagkakaroon lang po ako ng time kapag tulog na yung mga bata. Minsan pagod na pagod. May time po talaga na sobrang pagod ko. Paghiga ko, alam mo yung humahagulgol na lang ako sa pagod. Yung umiiyak ako kasi pagod na pagod. May time po na ganun. Pero after that po, no, magpipray na lang po ako sa Lord. And grabe po yung kalakasan na binibigay ng Lord. Amen. At alam niyo po, nung after that, nung ginawa ko na po yung, yun nga po, no, yung time ko sa Lord, inuna ko si Lord. Grabe po, no? Okay? Yung ministries, andyan pa rin naman po, pero now I'm enjoying serving God. Actually po, nung first baby ko po, no, yung first na anak ko, may nag-aalaga dyan, no? May kinuha kaming taga-alaga. Pero parang, ang dami ko pa rin hindi magawa. Pero ngayon po, wala na po kaming taga-alaga. Dalawa kaming mag-asawa, tapos 2 anak. Ngayon na wala akong taga-alaga, parang mas marami po akong nagagawa. Siguro yun nga, no? Dahil sa wisdom ni Lord, kasi inuna natin siya. Okay po ba? So, pakita natin. Ngayon po, kahit madaling araw, ayan, may picture ako dyan, no? Kahit madaling araw, ayan, hindi yan, yung una muna. Ayan, no? Actually, merong Bible dyan, na-cut lang, no? Ayan, habang nandyan si Saya, ayan, nagpipray tayo. Walang excuse. Amen? Amen, no? Walang excuse. Magpipray pa rin tayo, magsisik tayo sa Lord. In any season. Amen? And kahit pagod, sige, go, no? Kasi mararanasan natin ang kapahingahan sa presence ni Lord. May time po, pagod talaga ako, pero nag-pray po ako. Grabe, parang pinuhusan ako ni Lord. Grabe, nakaramdam po ako ng kapahingahan. Amen? And, ayan po, no? At may time na rin po, okay, to pray as a family. Ayan, pakita po natin, no? Ayan, nagpipray po yan si Don. Kami naman nagpipicture. Okay. Tingnan yung 2 anak ko, no? Nakakita din, nakatingin din. Diba? Pero thank God din po, no? Ayan, minsan siya po ang nagli-lead sa prayer. 4:00 po yun, no? 5:00, nakagising na po yung asawa ko para mag-pray. Napaka-prayerful po, glory to God. And minsan po, gising na siya. Gigising na rin po ako. Okay po ba? Pero anyway, thank you Lord, no? Dahil may asawa po tayong ganyan, no? Naging prayer warrior din po ko po siya. Okay po ba? And right now po,
Okay, ine-enjoy po natin ang ministry. Pakita natin yan. Ako po ngayon ang nag-head sa ushering ministry. Okay, so may meeting din po kami online. Ayan, ano pa po, meron din po tayong connect group sa mga nanay. Ayan, online din po. Medyo nahirapan pa po kaming mag-physical pero kasi halos mga bata rin po ang mga anak po nila. Ayan, no, mga baby pa lang, no, may mga toddler, ganyan, no. So, ayan po, wives and moms. Ano pa? Okay, meron po tayong community life din. Okay po ba na inaalagaan? Ayan, next slide. And may mga other obligations pa din po tayo as pastors. Yan, sige, next slide lang. Ayan, yan po sila. Ayan po, Community Life Pantal. Okay, so, aside pa po doon, yun nga po, no, meron pa po tayong obligasyon, no, bilang pastor, mag-train ng mga bagong mga disciples. So, nagtuturo din po tayo sa VL, SOD, may mga meetings, preachings, okay, and minsan po, whole day, kasama ko po ang mga anak ko para mag-serve sa Lord. Hindi pa po nila naiintindihan, hindi nga nila alam eh. Ayan, kasi si Don po, may pasok na po siya ng hapon. Thank God, wala po siyang pasok ng umaga, kaya kasama po natin siya. Pero sa hapon po, meron na. Pero dala-dala ko po sila sa hapon. And thank you po, special thanks po kay Pastora Jobel, Pastora Rina na nag-aalaga. Pastora Rina, practice mo na yan. Okay po ba? Pero thank you po sa inyo, no, na inaalagaan po sila para makapagturo tayo. Okay po ba? And later po, magtuturo ulit tayo. Nagturo na po ako sa first service and then second service preaching. Meron pa po tayo mamayang hapon at may meeting pa po ng 4:00. Diretso. Pero hindi po ako nagrereklamo. Actually po, ito yung hinahanap-hanap ko. Kung nakikita niyo po, ngayon na lang po ulit ako nakapunta po, no, dito sa stage, nakapag-preach. Kasi nga po na-busy din, no, sa pamilya. For 31 years, I've been serving the Lord as a single. Binigay ko lahat. Pero sabi ko, Lord, ngayon po na may anak na ako, no, may pamilya na ako, patuloy kong ibibigay ang buhay ko sa inyo. Amen. Now, of course po, no, special thanks din po sa husband ko rin po, no, si Don, kahit po pagod, puyat, ayan po, siya po taga-alaga, habang nagtuturo po ako, habang nasa CL. Okay, thank you, Lord. And kanina po, 4:00, gising na yan para magluto ng aming lunch. Yes, may lunch na kami. Kasi pag uwi po, syempre kakain agad, babalik ulit dito. Pero hindi po ako nagrereklamo. And thank you rin po, hindi rin po siya nagrereklamo. No? Hindi po madali maging asawa din po ng pastor. Kasi grabe po talaga ang sacrifice. Pero Lord, okay, masaya po ako sa ginagawa ko. And as for me po and my house, we will serve the Lord. To God be the glory po. Ang sarap po mag-serve sa Lord. Amen. Pero unahin po natin siya. Amen. Ikaw ang mahalaga. Yung service mo sa Lord. Si Jesus ang mahalaga sa'yo. Then after that po, ako po hindi ko po alam paano ko nakakayanan. Diba? Paano to? Diba? Parang, hindi pa po ako wag naman magkasakit. Diba? Pero sabi ko, Lord, paano ko nagagawa ito? Pero I believe po, no, it's the grace of God. Amen? Amen? So sabi po dito, there is a Martha in all of us. Okay? Lahat po tayo ay maaaring maging busy, worried, and upset sa kung ano-ano to the point na malimutan na natin ang mahalaga. Thankfully, we have a gentle and loving Savior who patiently corrects, teaches, and calms our anxious hearts. Pwede po bang tumayo po tayong lahat?